Sinabi kong hindi ko naman tatakbuhan ang inutang kong 500, sinabi kong babayaran ko din naman. Pero ang sinabi niya lang sa akin ay mahal ko siya dahil may kailangan ako sa kanya. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Girly. Siya po ay single mother sa isang batang lalaki na 7 buwang gulang pa lang. Nang babae daw noon ang kanyang ex-boyfriend na gusto niyang tawagin nating Butut, pero hindi pwede kaya papalitan na lang natin ang pangalang Bulgote. Kaya umalis na siya sa side ng kanyang ex pagkatapos niyang manganak at nagpunta siya ng probinsya sa bahay ng kanyang ate. At yun ang ginawang dahilan ni Bulgote para magsama na sila ng kanyang babae. Sinubukan pang ayusin ni Girly ang kanilang relasyon pero hindi na talaga kaya. Humingi siya ng tawad kay Bulgote at inamin niya rin ang kanyang mga pagkukulang at mga pagkakamali pero hindi na siya sinagot ni Bulgote. Kaya sinubukan niyang i-chat ang babae ni Bulgote na gusto niyang tawagin nating Bitut pero hindi rin pwede kaya papalitan na lang natin ang pangalang Belat. Humingi naman ng tawad sa kanya si Belat at sinabi niyang hindi naman siya masamang tao na pamahal lang talaga siya kay Bulgote. Sinabi din sa kanya ni Belat na ilang beses niya na rin tinangkang hiwalayan si Bulgote pero bumabalik at bumabalik pa rin sa kanya. Dinagdag pa ni Belat na kahit ilang beses niyang iwanan si Bulgote ay hindi naman na siya babalik pa kay Girly. Kaya sinabi na lang ni Girly kay Belat na sayong-sayo na si Bulgote at tandaan mo na sinira mo ang buhay ng mga anak ko dahil inagawan mo sila ng ama. Kaya nagkasagutan silang dalawa dahil paano daw nasabi ni Belat na hindi siya masamang tao. Kasunod nun ay nagchat sa kanya si Bulgote at sinabing ayaw mo ba talaga akong tigilan, hindi na nga talaga kita mahal. Kaya gumuho na lang ang mundo ni Girly at hiyang-hiya siya sa kanyang sarili kaya hindi niya na hinabol simula nun si Bulgote. Sa kahit anong pagsubok ay kaya niya sanang ipaglaban si Bulgote pero hindi sa third party. May komunikasyon pa rin naman silang dalawa ni Bulgote pero para sa mga bata na lang dahil palagi siyang nagdedemand na kausapin ni Bulgote ang mga anak nila. Palagi din siya nanghihingi kay Bulgote ng pambili ng gatas at diaper dahil wala naman siyang maibigay dahil wala naman trabaho si Bulgote. At sa ngayon ay meron ng ibang lalaking nagugustuhan si Girly na isang 27 years old at tawagin daw natin siyang Boylet. Direkta niyang inamin kay Boylet ang nararamdaman niya dahil gusto niyang malaman kung interesado ba sa kanya si Boylet at kung hindi naman ay magmo-move on na lang siya. Pero ang tanging sinabi lang sa kanya ni Boylet ay hindi pa siya ready dahil nadala lang daw siya ng nakaraan. Sinabi din sa kanya ni Boylet na meron na siyang ibang babaeng napupusuan at hintayin muna siyang makapag-isip. At sana kung sakaling sumugal sa kanya si Boylet ay ipanalo sana siya ni Girly na parang si Girly pa ang nanliligaw sa kanya. Pero may isang lalaki pa na nakilala ni Girly sa Facebook at hindi niya pa nakilala sa personal na tawagin na lang daw nating Boycott. Palagi niyang tinatanong si Boycott kung paano siya nagkaroon ng feelings kay Girly samantalang hindi naman sila nagkakilala in person. Palagi niya rin sinasabi kay Boycott ang kanyang mga bad side pati na rin ang kanyang mga toxic side. Nakukulitan din kasi siya kay Boycott kapag palagi siyang tinatanong kung ano ba ang ginagawa niya at kung saan ba siya nagpupunta. Na ang parang gusto daw ni Boycott ay ikwento niya araw-araw ang mga pagkakasunod-sunod na mga pangyayari sa kanya sa araw-araw. Hindi kasi makwentong tao si Girly at hindi siya sanay na merong nakikialam sa mga ginagawa niya dahil gumagalaw lang siyang mag-isa. Hindi rin siya sanay na palagi siya nag-a-update kung ano ba ang mga ginagawa niya sa buhay niya lalo na kapag tinatanong siya ni Boycott kung saan siya pupunta. Alangan naman sabihin niyang bumili ako ng ulam. Pagkatapos ay tatanungin naman siya ni Boycott kung ano ba yung ulam na binili niya na parang kailangan niya pang magpaliwanag, parang nakakaumay na at nakakapagod. Si Girly ang tipo ng tao na sobrang iksi lang makipag-usap dahil ayaw niyang magkwento dahil nakaka-drain daw. Ayaw niya rin ng taong maingay dahil sobrang bilis niyang mainis at isa pa ay feeling ni Boycott na tatakbuhan siya nung minsan nangailangan ng tulong si Girly. Dahil nung minsan ay nakahiram ng 500 piso si Girly kay Boycott, sabay tinanong siya ni Boycott kung mahal daw ba siya ni Girly. Sabay sinabi din sa kanya ni Boycott na ayoko ng punto na minamahal mo ko dahil may kailangan ka lang. Dahil ang gusto ko ay sasagutin mo ko ng bukal sa kalooban mo, ayoko na kasing masaktan pang muli. Kaya parang medyo nainis siya kay Boycott at sinabi niyang yung utang ko ay babayaran ko naman pero sa pagkakataong ito ay mas kailangan ko ng tulong na pinansyal. Kailangan ko lang talaga na mauutangan dahil wala akong ibang malapitan pagkatapos ngayon ay gusto mong sagutin kita kapalit ng pagpapautang mo ng 500. Sinabi din ni Girly na hindi pa siya handang pumasok sa isang relasyon kaya ayaw niya sanang paasahin si Boycott. At ang isinagot naman sa kanya ni Boycott ay may alinlangan ka pa rin ba? Mahal na mahal naman talaga kita. Sana ay hindi ako mabigo sa'yo dahil ayoko nang mabuhay sa mundo kung mawawala ka pa. Palagi lang talaga kitang iniisip kahit nasa trabaho ako kaya palagi ako nag-a-update sa'yo kaya pasensya ka na. Kaya sumagot naman ulit si Girly at sinabi niya kay Boycott na tumigil ka na, umuutang lang naman ako sa'yo at babayaran naman kita. Kaya tama na dahil sosolohin ko na lang ng problema ko pero bandang huli ay pinautang pa rin naman siya ng 500 ni Boycott at babayaran niya naman daw talaga yon kapag siya ay nakasahod. Pero nag-thank you pa rin naman siya kay Boycott dahil pinautang pa rin naman siya ng 500 kaya hindi niya na sinabi na meron na siyang ibang nagugustuhan dahil feeling niya ay infatuation lang ang nararamdaman sa kanya ni Boycott. At kung sakaling tumigil
tumigil man sa panliligaw si Boycott sa kanya ay okay lang naman din yon para kay Girlie. At masasabi din ni Girlie na hindi pa siya handang pumasok sa isang relasyon, pero kung sakaling mangyari man yon ay gusto niyang malaman kung sino ba ang deserve na pumasok sa buhay niya at sa buhay ng kanyang mga anak. At ang lalaking nagugustuhan ni Girlie ngayon ay nakadalaw na ng isang beses sa kanilang bahay bago pa man umamin sa kanya si Girlie ng nararamdaman. Sinabi din sa kanya ng lalaking ito na kailangan muna nilang kilalanin ang isa't isa, kaya para doon ay parang sobrang demanding niya at seloso. Kaya sinabi ko sa sarili ko na mas pipiliin ko ang lalaking mas mahal ako kesa sa mahal ko. Yung ex-boyfriend ko naman na ama ng anak ko ay ramdam ko na mahal niya ako, pero naging sila nung babae niya nung buwan ng May at nahuli ko sila noong July. Hindi talaga ako makapaniwala na niloko niya ako dahil damang-dama ko ang pag-aalaga at pagmamahal niya sa akin noong mga panahon na yon. Kaya alam kong mahal ako ng ex ko at pasaway lang talaga siya hanggang sa niloko niya na ako. Kaya ang gusto ko lang pong itanong ay applicable pa rin po ba na kailangan mong piliin yung taong mas nagmamahal sa'yo kesa sa taong mas mahal mo? Kaya hanggang dito na lang, Ate Charis! At ito lang naman ang tanong ng ating letter sender, kung dapat ba na mas piliin niya ang taong nagmamahal sa kanya kesa sa taong mahal niya. At ang sagot ko dyan ay bayaran mo muna yung 500 kay Boycott para hindi na siya masyadong bitter. At ang sagot ko naman sa tanong mo ay hindi kasi natin talaga nasusukat ang pagmamahal kung sino ba yung mas nagmamahal sa hindi masyado. Hindi kasi natin yan pwedeng sukatin kung sino ba yung mas madalas na dumamay sa mga problema mo o kung sino yung mas may kayang magsakripisyo para sa'yo. Kaya siguro kung sakaling dumating yung panahon na kailangan mo nang pumili ng lalaki na papasok sa buhay niyong mag-ina, huwag mo na sigurong sukatin kung sino pa yung mas nagmamahal. Piliin mo na lang kung kanino ka sasaya. Dahil yun naman talaga yung goal natin, gusto nating lumigaya, kaya piliin mo na lang yung taong hindi ka iiwanan sa hirap at ginhawa. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Say Carp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang. Like and share para alam mo unan mo namin bukas. Bye-bye!